yung boundary. May mga langka, sampalok, daming tanim nito. So libutin natin itong mga kaprops ha. Tara mga kaprops, pupuntahan natin ng kabilang property. So ito yung 1.5 hectares yan. Hanggang doon po mga kaprops. Ang frontage nito ay nasa 80 meters. Tapos ipakita ko muna dito ang kasama sa binibenta. Itong 5,000 square meters. Ito yung tabi ng sapa mga kaprops. Ang korte ng lupa o ang ano ng lupa dito ay pa-slope siya. Ayan o. So ito yung kalsada. Ayan mga kaprops ng kalsada o. Meron na itong ano dito, hagdan. Kaso lang ngayon mga kaprops hindi siya na-maintain. Kaya medyo masukal ng konti. Pero hindi naman ganoon kasukal. Ayan itong hagdan o. Ayan pa-slope ito. May mga tanim na puno ng mabolo, kaimito. Saka mayroon ding mga ano, lansones. Tanaw natin dito ang Mount Banahaw. Ayan o. Ayan, may avocado din mga kaprops o. Masukal na no. Okay nito. May hagdan na siya. Sinubuan na nga ng mga damo. Ito yung hagdan papunta sa sapa. May mga bakal na rin yan sa gilid oh. Slope ang ano ng lupa mga kaprops. Yan ang puno ng mabolo. So yan ang sapa. Hindi naman tubig ah. Mayroon ditong CR. May CR na pala dito. So ito yung 5,000 square meters mga kaprops ha. Harap ng 1.5 hectares kasi 2 hectares ito. Ang buong sukat ng property. Pinapakita ko lang po sa inyo ngayon ang tabing sapa. Yan, ito yung CR mga kaprops. Hindi na lang ito masyadong na-maintain. Kaya medyo masukal yung dinaanan natin kanina. Pero dito ayos na. May mga lamesa pa mga kaprops.
Linaw ng tubig. Ginawang ano ng falls. Wait. May mini falls. Yan, may mini falls mga katraps. Yan. Yan, may falls siya. Papunta dito sa property. Dito kung sakaling gusto nyo maipon ng tubig, pwede nyo takpan dito ang butas. Yan. Tapos maipon dito ang tubig, pwede na kayong mag swimming dito. So sapa ito mga kapraps, mayroon siyang maliit na falls. Ayan. Dito. Dalawang ano siya. Kailangan lang talagang linisin ito mga kapraps. Medyo masukal lang talaga ang ating dadaanan. Dinaanan natin kanina. Yung mga kaprops. Ito yung boundary ng property pag ganun pataas. Akyat. Okay, balik na tayo taas. Tubig, ang luna ng tubig. Ito yung pinakababa ng mga kaprops ng property na 5,000. Okay, balik na tayo. Pwede nyo lang pong ayusin ito uli kung sakaling mabili nyo ito mga kaprops. So pwedeng ano dyan, pwedeng tumambay dyan, gusto dyan mag-swimming sa ginawa nilang parang swimming pool na iipunin lang ang tubig. Tapos pagdating dito sa medyo pataas, mayroong CR. Tara kuya, tara. May mga tanim na durian at saka kaimito. May puno ng mabolo. Yan, ito yung sinasabi kong medyo masukal na ang hagdanan. Marami ng damo. Kailangan tabasan. Yan. Dahilig dito. Slope. Pwede kayo mag-exercise dito mga kaprops. Akyat baba. Hingal. Kakahingal. Okay, tuloy tas pag-akyat. Maganda ang pagpapaba. Pag-akyat ay nakakahingal.
Pahinga muna tayo mga kapraps. Okay. Ito yung galingan natin, no? Okay. Dito na tayo ulit sa kalsada. Ito yung 1.5 hectares. Yan, ito ang frontage mga kapraps, no? Mula doon. So nasa 80 meters po ang frontage nito na naka-front po dito sa kalsada. Tapos hanggang doon mga kapraps. Yan, mayroon itong linya ng kuryente at saka tubig. Itong direksyon na to papunta yan sa town proper ng Liliw. Kasi itong property na i-offer ko sa inyo ngayon ay matatagpuan po sa Liliw, Laguna. Ang kabuuang sukat talaga nito mga kapraps, so pinakita ko naman po sa inyo kanina, ang 5,000 square meters, pero ang buong sukat nito ay 2 hektarya. So ito yung papunta sa Sapa mga kapraps. Ito yung 5,000 square meters, ito yung frontage naman. Okay, ako nga po pala si Buds, ang inyong laging kasama para sa virtual viewing sa mga property na i-offer ko sa inyo. May bakod na po na barbed wire to mga kapraps dito sa unahan. Tapos ang poste niya ay mga bakal, tubo. Tanaw natin ang Mount Banahaw. Ang gate na to ay nasa 4 meters ang lapad. Okay, pasok po tayo. Okay, nandito na tayo sa loob ng property mga kapraps. Yan, may mga ano tayo dito, mga superhero. Tapos ito yung daanan ng sasakyan papasok doon sa rest house. Daming mga prutas. Yan, sari-sari po, may guyabano. Dito maraming lansones, may mga rambutan, may suha. Ito may mga bunga ng rambutan mga kapraps, oh. Daming bulaklak. Tapos may mga bunga na mga maliliit. May kamyas. Ito may kamyas mga kapraps. Yung kamyas na bilog. Ayan. Itong bunga ng kamyas dito. Pwede itong gawing resort, camping site. So malawak po itong nandito kasi 1.5 hectares ito mahigit mga kapraps. Yan, may mga halaman sa bawat gilid. Pasok na dito ang sakyan ha. Ating kalsada may mga chiko. Ay, may mga suha mga kapraps, oh. Yung boundary. May mga langka, sampalok. Daming tanim nito. So libutin natin ito mga kapraps ha. Ito, ang dami ng bunga ng suha, oh. Malaki pati. Tapos sa mga lansones may mga bulaklak na. Yan, tingnan nyo. May mga bulaklak na. Ay mga kapraps.
Suha. Abot natin ang ano, bunga oh. Dilaw na, hinog na yata to. Yan, ito lang kalsada. So, malapit na lang po ito sa town proper ng Aliliw. Itong linya ng tubig. Tingnan natin mga kapraps ang tubig. Tuloy-tuloy ang ano, ang agos oh. Ang lakas mga kapraps, ang lakas ng tubig. Mayroong dalang hita yan. Tapos dito natin matatanaw yung Mount Banahaw. Ayan, yan mga kapraps. Ito yung frontage ng property, naka-front sa kalsada. Nasa ano mga kaprops, mga 5 minutes travel time lang, nasa town proper na tayo mula dito sa property. Meron ding puno ng mangga ito. Ito yung rest house. Yan. Guyabano. Puno ng langka, daming bunga ng langka. Yan. Gawa sa kahoy. So may mga gamit dito na kasama na sa bintahan mga kaprops. Yan, ang ibang mga detalye pwede nyo tingnan sa description box. Tapos ang presyo nito nandyan po sa title nitong video. Tapos mapapanood nyo po o mababasa nyo po sa description box mga kaprops. Ganda lang mga lamesa dito. So ang bakod mga kaprops, ayan. May bakod siya na screen at saka barbed wire sa gilid. Gawa sa kahoy. Dito muna tayo sa baba. Pakita ko sa inyo. Yan o. May kuryente na at saka tubig. Ayun ang CR. May puno ng makupa. Ito puno ng makupa yan mga kaprops. Ano pala, puno ng mangustin pala ito mga kaprops, hindi pala ito makupa. Mangustin na yun, dami ng bulaklak. Marami na rin bunga. Laking mangustin na to, daming bunga niya. Yan. So ito yung bubong ng rest house. May mga tanim din na puno ng niyog. So napakaliwalas dito sa taas. May mga solar na rin ito mga kaprops. Tapos may mga CCTV camera na rin. Daming bunga isa lang ano. Mangustin, daming bunga. Mangustin. Mangustin. Mangustin yan. Daming bunga. Okay. Tayo. Nakakamangha yung puno ng mangustin, ang daming bunga.
Yan, meron tong 2 kwarto dito sa baba mga kaprops ito. Okay, wala lang tayong susi ngayon mga kaprops. Di ko may pakita sa inyo ang loob ng rest house. Ito siya. May itong kabilang kwarto mga kaprops, malawak po yan. Tapos ito, medyo maliit ito na kwarto. Ito yung kusina. Yung isa. Yan, meron pa dito isang ano. Wala kasing bayad ng tubig dito, no? Magkano lang binabayad sa tubig? Sagana rito, kaya pitong-pito ng balik yun. Sagana kasi dito sa tubig. Yan, ito meron din dito puno ng ano, suha. Yan. May durian din pala, Hazel, oh. Durian. Ito puno ng durian. Ito yung mangustin. Okay, ikot pa tayo. May mga tanim din ng mga papaya, tapos may mga kawayan. Excuse me po. Ito yung 1.5 hectares mga kaprops, ha. Dito na tayo sa may bandang likuran. Yan, may mga lansones pa rin dito. Dito mga kaprops sa may bandang likuran. Meron pa ditong mga building. Parang kulungan ng kabayo. Hindi siya kulungan ng baboy. Gawa ng matataas yung ano niya, harang niya. Ito, kabayong dito ang kinukulong mga kaprops. Alaga ng kabayo ang may-ari dito dati. Bali, dalawa pa lang ano nito, frontage sa kalsada. Dito sa pinakalikod, may kalsada din kasi dito. Bali, napapagitnaan siya ng 2 kalsada mga kaprops itong property. Yan, may gate din dito sa likod eh. Yan o. Dito pag diniretso natin yan, labas din yan doon sa kalsada na para magtagpo sila doon. Pag ganun po ang ano nito. So 2 ang frontage niya, harap at likod. Naka-front pareho sa kalsada mga kaprops. May gate din dito sa likod eh. Yan, ito yung gate niya. So may mga kapitbahay na rin yan. Dito may mga lansones din, oh, sa mangga. Lusutan. Pwede tayong dumaan dito
Pwede rin doon sa pinanggalingan natin. May mga bakod na yan na barbed wire palibot. Kulungan ng kabayo ano? Ayun. Ito may mga alagang mga manok dito. Yan. Pwedeng baka, pwedeng kabayo. Kasi may ano yung labasan ng ulo pagkakain. Oo, mataas Yan, ito yung pinakalikod na bahagi ng property, pero mayroon din tayong kalsada dito, Barangay Road. Yan, may mga lansones din yan at saka mga niyog mga kapros. Daming bunga ng niyog. Tapos nagtatanim. Kaya mabait ang aso, ayun ang aso, mabait. Tinatam na nila ng mga talbos ng kamote, mga kamote. May mga saging din. Nagulat nga ako kanina, biglang umano. Biglang umimik. Ito yung kabila yun ito 3,000, 4,000. Ha? Ito yung kabila yun. Oh, yan sa kabila. Mga kaprosa, inikot natin itong property. 2 hektarya lahat, kasama po yung may sapa. Sa harap lang din, pagitan ng kalsada. Pabalik na tayo dito sa harapan. Kabayo. Malawak. May kawayan. So marami tong mga tanim. Gandang property. So ang presyo naman po depende sa property, depende sa mga tanim, depende sa location. Ito ay malapit na lang sa bayan kasi nang liliw mga kaprops May mga Chinese bamboo. Ang daming suha. Daming bunga. Ito, maraming rambutan dito sa gilid. May dragon fruit. May puno ng kakao. Yan, mga lansones mga kapalaps dito sa area na to. Semi-develop na siya. Maganda. Ito yung pinakaunahan, yung may mga estatwa. May baka, may kalabaw. Parang playground dito mga kaprops nasa harapan ng kalsada. Playground siya, front. Nandito si Batman, si Spider-Man, si Captain America, si Hulk, si Superman, si Iron Man at saka si Peppa Pig. Ayan. Nandito sila.
may mga chiko. Yan, daming mga tanim mga kapraps. May mahogany. So ulitin ko lang mga kapraps, ang property na ito ay isang farm lot. Mayroon na pong rest house na matatagpuan dito sa bayan ng Liliw, Laguna. Ang sukat nito ay nasa mahigit 2 hektarya. So may dalawang part po siya, may area po tayo doon. Yan yung kaharap, yung pinuntahan natin kanina, yung may sapa pababa. Tapos dito naman po, ito yung area na ito yung area na ang sukat ay nasa 1.5 hectares. So ang ganda ng gumamelaw. Napakaraming mga tanim mga kapraps, sari-sari. May kaimito pa din. Tapos magagandang halaman. Isa-isahin ko mga tanim mga kapraps sa babanggitin ko. Guyabano, lansones, suha, kaimito, may kamyas, may mangustin, puno ng mangga, merong tawag nito yung makopa, may rambutan, maraming lansones, may kakao, may dragon fruit, at marami pang iba. Tapos mismong kadawing kalsada, palibot na po ng bakod na barbed wire, may linya ng kuryente at saka tubig. Ito ang gate mga kapraps, 4 meters ang lapad nito. Tanaw natin ang Mount Banahaw. Ayun, may solar light na. Tapos ang lakas ng agos ng tubig dito. Tapos dito naman sa area na to, puntahan na rin natin para makita nyo rin po. Dito po ang maraming lansones. Yan. At napapagitnaan po ito ng dalawang kalsada mga kapraps, dalawang barangay road. Itong 1.5 hectares mahigit. Okay, dito ako ngayon sa may harapan ng property. Ikot ko lang ang camera. Yan po yung area ng 5,000 square meters sa kabila mga kapraps, yung may sapa. Bakod, barbed wire, tubo ang poste. Kaya kung interested kayo, kung nagustuhan nyo itong property, pwede po siyang gawing resort, pwedeng rest house mga kapraps, pwedeng camping site. Ang ganda niya. Pwede gawing pasyalan. Marami din guyabano. At saka yung rest house mga kapraps ay may 2 kwarto. At napakaaliwalas ng klima dito sa Liliw. Okay, naikot ko na ang property, nalibot ko na, naipakita ko na sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo po ito. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe para po lagi kayong updated sa mga property na i-offer ko sa inyo. Maraming salamat po mga kapraps. Palagi po tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat.